Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dito sa mga bashers ni Carla na naglabasan ngayon. Andiyan dyan, may nagsasabi na unprofessional si Carla patungkol nga ito sa hindi pa kadalo ni Carla doon sa kanyang live selling schedule doon sa Velvet Box Pero bagong lahat, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako na tayo dito sa ating pag-uusapan, Na yung Velvet Box, mayroong pinost patungkol dito sa mga nagtatanong patungkol sa ano ang nangyari kay Carla, bakit hindi nakadalo, hindi nakarating doon sa kanyang schedule ng live selling niya. Sabi dito ng pamunuan ng Velvet Box, Good day. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi available si Miss Carla Tupular mamaya sa live selling, please ask her directly. Huwag na dito, please, sa comment section ng business page namin. Nag-PM siya kay Madam Christine kagabi na hindi siya available mamaya. Regarding the reason, you may directly contact her. Reminder, as per chairman's rule, avoid bad, unnecessary, and irrelevant comments in our business page. For those who are pasaway, you will be blocked automatically. Thank you. So ito yung post dito ng Velvet Box pamunuan at saka yung chairman dito ng Velvet Box na pinaalam na si Carla ay hindi available doon sa kanyang slot sa kanyang pagla-live. And sabi niya dito kung ano man ang dahilan, itanong na lang direkta sa kay Carla sa mga nagtatanong. And sabi niya dito sa mga may reminder siya dito na yung mga nagko-comment ng mga bad comments automatically block. So dito sa Velvet Box business kasi ito. Naintindihan natin na negosyo nila ito. Pero nga lang ang dapat isipin din na yung kanilang mga ambassadress like Carla, yung mga Kalingap Angels, merong mga merong mga supporters yan, And lagi yan nire-remind ng chairman ng Velvet Box na bawal yung mga pasaway, yung mga nagko-comments ng hindi magaganda, yung mga nag-aaway-away. Mahirap kasi, mahirap yung ganyan kasi nadadala na yung Velvet Box na negosyo, nandiyan dyan nahaluan na ng sa social media nitong mga supporters ng mga ambassadors nila. Kaya mahirap iwasan. Kahit saan naman siguro na negosyo sa mga pagka meron silang kinukuha mga endorsers ng mga artista, meron talaga yan. Hindi maiwasan yan. And take note, nag-aano rin sila, nagbe-benefits din dito sa mga viewers, Most especially dito sa kanilang sa live, sa kanilang live selling. And I guess dito din sa kanilang page, yung Velvet Box, may tulong din itong mga viewers, kasi alam natin kung ito man ay naka-monetize, yung Velvet Box page, kung ito man ay naka-monetize, may tulong din itong mga viewers na itong mga supporters. Kasi kung magla-live lang nang magla-live at walang supporters, wala rin, useless din. Kaya nga mahirap talaga sawayin yung mga tao na nandiyan dyan, na mga nagko-comments na hindi maganda patungkol dito sa mga Kalingap Angels. Example, dito sa isa sa mga nakita natin na comments, kita natin na maraming mga bashers nagbabash diyan sa kay Carla, kagaya nito na isa na nakita natin, yung si Colinares Catherine Yani or Yane. Sabi niya dito, act professional Carla Tupular. Hindi sa lahat ng oras yung mga taong nasa paligid mo ang mag-adjust. So, may patama dito sa kay Carla, Kung ang reason ay nasa tarum na naman or what
hindi valid na reason. Sa dinami-dami kabataan na gusto magkaroon ng opportunity na meron ka, huwag mo sayangin. Nasa huli ang pagsisisi. Professionalism is the skill, competence, and ethical behavior expected from a trained individual in the workplace, encompassing accountability, respect, and polished conduct involves maintaining high-quality work, effective communication, and positive, reliable attitude. So, mayroon siyang pangungutya dito no sa kay Carla. Ang dating kasi natin dito, unprofessional ang dating ni Carla dito sa kanyang comments na ito. And although meron din naman siyang ano dito, kukuha natin na sinasabi niya huwag sayangin yung opportunity. Maraming mga kabataan na may gusto sa ganyan, no, na magkaroon ng opportunity na meron ka, huwag mong sayangin, sabi niya. Nga lang, base dito sa aking wala tayong alam kung anong reason ni Carla bakit hindi siya nakarating dito. Wag muna natin i-judge, no. Mahirap kasi talaga yung nag-judge kaagad-agad na hindi natin alam kung anong reason. Hindi natin alam kung mayroong emergency, kung meron siyang kailangan sa school, alam natin na nag-aaral, no? So, mahirap yung ganyan. Base doon din sa live, no? Doon sa page ng chairman ng Velvet Box, ipinaliwanag niya ito na ang mga ambassadress, no, hindi sila kagaya ng mga regular employee na required sila pumasok, no? Required silang pumasok na pagka meron silang schedule ng live selling, kinakailangang present talaga sila. Sila ay mga commission basis, sabi niya. So, kung magkano lamang kailang kitain, meron silang porsyento doon sa kanilang pagla-live selling, no? Hindi sila required na pumasok talaga, no? Nga lang, siguro dyan, may kontrata kasi silang pinirmahan dyan, no? Hindi rin naman siguro pwede na yung laging absent, yung laging wala. Kasi meron silang pinupost na schedule ahead of time, no, ng kanilang live selling. May schedule doon, malalaman nila kung sila ay kung anong oras ang kanilang schedule, no. Hindi ora mismo. Ang ano lang dito, no, dapat siguro sa kontrata nila, hindi naman siguro po pwede na as ambassadress laging wala, no. Laging absent. Every time na merong schedule ka, wala ka. So siguro yun yung may pwedeng gumawa ng action yung pamunuan ng Velvet Box na gumawa ng parusa siguro or kung ano man pwedeng ipataw nila dito, tanggalin or whatever, no. Nga lang naiintindihan din, no. Naiintindihan ng Velvet Box na itong mga ito ay hindi naman nila pwedeng hawakan sa liig. Dahil hindi naman ito mga sinuswelduhan. Kagaya ng mga regular employee na may basic salary na natatanggap, may basic salary silang natatanggap buwan-buwan. Ang mga ambassadors ay commission basis lamang. So nasa kanila na yun, no, kung papasok sila o hindi. Nga lang ang magiging consequence siguro diyan, pwede silang palitan. Tanggalin, palitan ng iba na pupwede. Na sa tuwing meron siyang slot ng kanyang pagla-live, available siya. So mahirap yung ganito, no. Sa mga ganito na kagaya kina Carla na may mga pasok, nag-aaral, no. Mahirap yung kunin siguro yung schedule nila, no. Kaya sa mga nagbabash diyan, siguro kailangan natin unawain. Kung yan ay lagi na lang, no, na lagi siyang wala, siguro yun yung time na pwede tayong mag-judge, no. Pero kung hindi naman, kung minsan lang naman, huwag tayong maging mahigpit masyado. Bilang isa, ito yung pumapasok na naman kasi dito yung mga no, yung mga panatiko. Hanggang dito sa FB page ng Velvet Box, pumapasok yung mga panatiko. At yung mga tao na ayaw dito sa tao na ito, yung mga nakasuporta sa ibang
Kalingap Angels, no, ikinukumpara nila. May comparison na ginagawa itong mga supporters na ito dito sa mga Kalingap Angels na ito. Mahirap, no? Mahirap kahit anong panawagan ng chairman ng Velvet Box na tumigil, pinagbabawal yung mga nagko-comments diyan, no, ng hindi maganda. Kasi nababash din yung Velvet Box, nababash yung mga ambassadors nila. So, nandiyan talaga yung mga yung mga bashers diyan. Pumapasok din talaga yung mga bashers diyan. So, siguro unawain na lang, no? Unawain natin, intindihin natin, kung ano man yung reason ni Carla dito, bakit hindi siya nakarating, tanggapin at unawain, no? Huwag nang mag-judge muna hanggat wala pang ipinapaliwanag si Carla kung anong dahilan, anong reason, bakit hindi siya nakarating. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mudumang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalinga, paalam.